Hey, what's up? What's up? What's up, y'all out there? Greetings from San Francisco, California, and I hope everybody out there is are safe and having an awesome day or awesome night. Depends on what part of the world you're at. Anyway, today my agenda is to cook tinola. Dahil nag-craving ako ng mainit na sabaw, lalo na yung lasang luya at asim or garlicky. Anyway, naghanap pa nga ako kahapon kahit medyo ang lamig talaga. Hindi lang medyo, talaga malamig kahapon. Everyday naman since Christmas. So, wala. Nakapunta ako ng mga restaurant, Filipino restaurant. Wala silang, they have everything but tinola. No luck. So, after, namili na ako. So, sabi ko, I'm just gonna make it. Ako na magluluto. I know how to cook naman So, today, after breakfast, ito na, inaasikaso ko na ang mga ingredients dahil magluluto na tayo. Alright? I'm gonna make this small, like, mini vlog video para, ang tagal ko na rin din nakakagawa ng mga cooking vlog. So, here it is. And, come on, let's get to it. Let's get cooking. Good looking. Alright. Ito yung mga nahanap ko lang na ingredients. Hindi ito yung conventional na tinolang katulad sa Pilipinas dahil nga wala tayong complete ingredients dito. So, of course, yung main natin ingredients is yung chicken. Ayan, ang nabili ko sa favorite kong pinupuntang supermarket, yan yun. All natural chicken is boneless, chicken thigh, skinless too kasi ayoko ng skin. Ayan siya. Yan yung presyo niya. Tapos, of course, nagayat ko na ng maninipis yung luya. Tapos may buong paminta, whole black pepper, and then lalagyan ko ng maraming bawang dahil kailangan natin yan. Antimicrobial yan at anti-inflammatory and antibacterial. Red onions. Favorite ko ang red onions kesa sa white or yellow kasi gustong-gusto ko yung lasa talaga nito. And then, of course, yung fish sauce, patis natin. Ang meron lang ako yung Vietnamese na patis. Of course, I only use olive oil. Tapos, excuse me, since wala tayo ditong dahon ng sili, ang substitute is baby spinach. Tapos, bok choy. Saan ang prepared ko kung may pechay, walang pechay. So, ito na, next best thing ng substitute ng pechay. Ang twist ng tinola ko, lalagyan ko siya ng parsley. I know, hindi nilalagyan ng parsley ang tinolang Tagalog, but I just wanna see how it's gonna turn out, kung anong magiging lasa. But I love parsley sa lahat naman ng niluluto ko like pasta. At this is very healthy and this is very good for our kidney, to cleanse our kidneys. So might as well incorporate this one kesa masira lang sa rep dahil ang medyo mahal din ang herbs dito sa US. Tapos, isa pang twist, lalagyan ko siya ng dalawang buong lime. Yan yung parang pinaka twist at pampalasa talaga. Parang mga Thai food, yung mga soup nila, di ba? But anyway, nag super hugas na ako ng kamay. Ilang beses din nag-a-alcohol ako lagi. Just to make sure na hindi ako makaka-contaminate. Dahil kagagaling ko lang din sa flu. Alright, hugasan ko uli yung sangkalan na dahil ipinatong ko to. Alright, let's get to this. Pagluluto na. Alright. Alright, i-dice na natin ang mga bawang. There you go, naka-dice na. Madami. Talagang sinadya ko madami yung bawang kasi ang dami naming bawang sa rep kesa masira at amagin may rason pakinabangan. Ang mahal yata ng bawang ngayon. At saka mabuti yan dahil maganda sa kalusugan yan. At saka bata pa naman ako, favorite ko na ang bawang sa lahat ng mga niluluto namin sa bahay. So there you have it. Ito na, hugasan na natin itong mga to. Ayan na, nahiwa ko na ang ating red onions at ang ating lime. Ready na. Ito lang ang matagal dito yung paghihiwa ng mga ganyan. Okay, maggigisa na tayo. Ayan na, naayos ko na yung mga gulay. Ayan na yung bok choy, ayan na yung spinach, and ayan na yung parsley. Ito yung twist ko sa tinola ko.
Gusto ko kasi talaga yung parsley ever since. Alright, magluto na tayo. Hugasan na natin ang chicken. Ayan. Nakahugas na, nakadice na lahat, naka-prepare na, and pinapainit ko na yung ating kaserola. Maggigisa na ako. Alright. Habang naggigisa ako, nanonood ako ng mga favorite vloggers ko sa YouTube dito sa TV. Sa TV ko pinapanood. Instead na, siyempre ginagamit ko yung cellphone ko sa paggawa ng vlog na to ngayon. Para naaliw ako. Kahit hindi ko na pinapanood na direkta, naririnig ko naman. Para ka nakikinig ng radyo, di ba? Alright, let's cook. Pagsasabay-sabayin ko na yan. Pinagsabay-sabay ko na para yung kasi hindi naman ito pang restaurant, pang sarili ko lang to. Ang bango ng luya. At saka mas mabuting nilagay ko na yung peppercorn para kumbaga naaano siya, yung lasa niya na sasama na sa olive oil. Yan. Diba? Tapos igisa na natin yung manok. Kasi mas gusto kong ginigisa muna yung manok. Ayoko yung lalagyan na kaagad ng sabaw. Mas mabuting nagba-brown muna para ma-render yung mga fats na ganyan. Okay. Tsaka mas mabuting lutong-luto yung manok. Hindi natin gugustuhin na may some kind of E. coli. Medium heat lang para hindi masunog yung mga bawang at luya, ganyan. Basta mag-ano lang yung chicken. Ayan, nag-change na yung color niya. Dahil pag ilang kulo naman yan kailangan isinusutay ang chicken. Sa akin, ganun ang style ng pagtitinola ko. Isinusutay ko yung chicken. Yan. Then, lalagyan ko din siya ng black pepper na powder. Meron ng pamintang buo pero gusto ko pa mahilig ako sa mga pepper Tsaka maganda ang pepper para sa pagpapababa ng blood pressure. Ayan, pagkatapos ko siyang isutay, lagyan ng black pepper powder, tinakpan ko muna at least mga 3 minutes para mag-render yung fats ng chicken at saka incorporate yung mga lasa ng mga bawang, sibuyas, paminta, luya, saka yung olive oil. I forgot the onions. Akala ko kasama na doon. Lalagay na natin. Buti nakita ko yung onion. Nakalimutan ko pala na nakaseparate. Pero pwede pa naman. Ginigisa pa naman natin yung manok. As I said, pangkain ko lang naman to. Hindi naman to pang restaurant. Anyway, there you go. Isutay na natin. Buti na ihabol. Ayan. Ang bango. Ang hirap mag-video kapag ikaw rin yung nagluluto. Kaya kailangan may assistant. Kaso I live alone. So I need to do everything on my own. Multitasking. And I'm telling you, it's not easy. It's stressful. and ayan, nilagyan ko na ng isang ganitong fish sauce na Vietnamese fish sauce. Tama na sa akin yan kasi dami na nga yan pero madami naman yung sabaw So that's it. Yun na yun panglasa ko kasi ayoko na masyado maalat. And then ipipiga na natin yung lime dito. Okay. Ayan. Parang masyado naman tong lime na to. Walang ganong katas. But anyway, papakatasin natin yan. Ayan, nakapiga ako ng dalawa. Later on yung dalawa. Kapag yung kumukulo na yung sabaw. Ayan na siya. Kumukulo na siya. Ang bango talaga, I swear. Yung amoy ng lime, yung mga herbs and spices, and then yung fish sauce. And then, lalagyan ko na ng sabaw, of course. Pinainit ko na yung tubig na yan. So, ano na yan, na-boil na yan. Ayan. Kumukulo na. Napiga ko na lahat ng napiga ko na lahat yung mga lime.
Ayan, super kulo na siya. Naka ilang kulo na yan. So ilalagay na natin ang ating mga gulay. Unahin natin to dahil ito yung medyo matigas ng konti. So mga 1 minute or 2 minutes and then ito sabay na and then that's it. Alright, lagay na natin to. There you go. Namatay pa yung kalan na ubos na yung isang butane. So magkakabit ako ng isang butane. Ayan, tinanggal ko na yung cup. Ayan. So kailangan nakapwesto siya doon sa pinaka ano niya. Yung yun no, yung pinaka slot niya, kailangan pasok siya doon. Ayan, nakapasok naman. Tapos ito, yan. Yan no, yung pinaka slot na yung kailangan mag-lock yan. There you go. Naka-lock na siya. Make sure it's closed. Tapos pwede nang ibaba. Then, yan, meron na ulit. Ayan yung mga stock namin ng butane. Isang kahon yan ang binili namin. Ayan. Kumulo na at nilagay ko na yung parsley. Ayan. So, sandali lang mga 1 minute. 1 minute na kulo. And then lagay ko na tong pinakalas spinach and we're all done. Ayan, hinalo ko na yung spinach. Ang dali lang yun, 1 minute lang yan. Dahil mabilis maano yan eh, masagi, kaya dapat 1 minute lang. Tsaka low heat na siya, low fire. Voila! There's the tinolang manok. Ang bango at ang sarap ng lasa. Yes! Nakakahigop na rin ng sabaw. See, hindi ko siya mahanap sa restaurant na Pilipino rito. I might as well cook it myself. There you go. Alright. Ayan, titikman natin. Oh, sarap. Lasang-lasa yung ano, yung lime. Yes. Look. Ang sarap ng kain ko. Grabe, ang sarap ng sabaw, ang sarap ng mga vegetables at saka yung chicken very tender. Tama-tama yung pagkakaluto. Grabe, ang sarap ng kain ko. Tingnan nyo naman. Kanina puno yan. Tapos ayan na lang. Sarap ng sabaw. Talagang ang ano sa pakiramdam, damang-dama mo yung luya, yung lime. At nagperspire ako. But I love it. Sarap ng sabaw. Lasang-lasa mo yung lime at saka yung ginger. Tapos nilalagyan ko rin ng lemon. Mahilig ako sa mga maaasim eh. One of my favorite ulam is sinigang tsaka tinolang manok. Mula pa nung bata ako. But anyway, left-handed ako. Kaya yung kutsara ko nasa left. Dito ako mas komportable. Alam ko normally right, diba, ang kutsara. I'm aware of that. Pero kailangan ko ipaliwanag dahil alam mo naman sa social media, lahat na lang pinapansin, lahat nababash. But anyway, kanya-kanya tayo ng style. Different folks, different strokes, as they say. So, like, whatever rocks your boat, right? Kahit naman sa pagluluto, kanya-kanya tayo ng style. May yung tinola mo, pwedeng hindi ganun ang tinola ko or tinola ng iba. Dahil nga, kung saan ka, komportable at kung ano yung swak sa panlasa mo, syempre ikaw kakain. Yun ang susundin mo, right? At malay mo, maitry nung iba, magustuhan nila. Sabi nga nila, don't knock it till you try it. Alright, tawag dito, kain tayo uli. Ito nga, yan, papatakan ko pa ng lemon yung chicken. Tsaka yung sabaw. Tsaka maganda to dahil flu season ngayon. Kailangan nating i-boost yung immune system natin, and one way of doing that is vitamin C intake. Tsaka mga ginger, spices, and more on vegetable and hot broth.
para to fight against the flu and the influenza and this walking pneumonia. Anyway, guys, thank you for watching, and I hope that you all, liked it and enjoyed it as I, enjoyed it doing it. And I'll see you on the next vlog again. Take care out there, and God bless sa ating lahat.